What's up mga ka-lines? So, ito pala mga ka-lines ay ito yung tapos na natin na smokeless wood stove at yan sinusukat natin po. So yan po ay lalakyan natin ng butas. Ginagawa ko itong para makikita yung kung paano natin ginawa yung ating smokeless wood stove at combination ng butas. So yan po makikita nyo yan na may reindeer na. Tapos yung loob mga ka-lines ay in-applyan po natin yan yung cement, yung white cement na matapang pula. So ito yung outside na niya, yung sa yung pinaka ng burner yan. So yung sa pagitan na yan dyan po umaikot-ikot yung hangin para papunta doon sa mga butas na yun. So yung takip na yun ay tanggal natin. At yan po ang tubo ay meron na, tapos may butas po yan sa pakita sa atin. Tapos yung dalawang dyan, yun po yung pinaka ng takip, pinaka-tornilyohan natin ng takip. So ditanggal po siya in case po pag halimbawa meron talagang yung abo na pero so far wala naman talaga nakakapasok dyan na abo. So ayan. So yung sukat siguro tandaan nyo naman ninyo. At yan ay yung yan is 5 inches. So hindi siya ganun kakapalan, siguro mga 2.5 lang yan. So mas maganda siguro kung stainless. At medyo nilagkalagay natin ng butas kasi kailangan ng medyo malakas-lakas. Kasi itong kalaki mga kalay ay pambahay lang talaga, mga personal use. So gagamitin po yan sa pang restaurant. So pang dikdikan talaga ang gagamit niyan. So kaya in-applyan po natin ang medyo malaki na butas. So ang binutas pala natin yung una yan is 2 mm. So ngayon naging 3.2, 3.5 yung binutas natin dyan ngayon para medyo talagang umaapaw-apaw yung apoy niyan. So ayan, ilagay na natin yung pinakatakip niyan dyan sa may pagitan. Ayan, tinutuyok-tuyok pa talaga natin para fit na fit yung ating takip. So i-spot muna natin. So sa mga gustong matuto nito, siguro yung mga hindi fabricator, hindi masyadong maintindihan ito. Pero yung mga gumagawa na ng kalan ay madali lang maintindihan nila to kahit hindi po natin inumpisahan sa una, pero kaya-kaya na po nila. So kung halimbawa naman malawak yung pag-iisip ng gagawa at saka gagaya ay talagang makukopya nila to. So ayan po, sinulid. Dati kasi ginawa ko dyan ispat-ispat lang kaya madali ko natanggal. Ngayon pinolweld na natin para tumagal. Pero tumagal din naman yan kasi may simento yung ating pinaka-burner. Pero mas maganda talaga stainless. Kagaya yung iba kong ginagawa ay stainless po yun. So ayan, ispat-ispat na natin yan at i-polweld na para talagang matibay na matibay at medyo mapakinabangan gumagamit. So napakasimple lang po nito, design to. Maliit to pero talagang malakas. So ito mga ka-lines pala, ito yung pinakita ko sa nakaraang video natin na medyo matagal-tagal na video. Ay ito yung kahit medyo alanganin pa na pagkatuyo na kahoy ay kayang-kaya niyang tapuyin. At ito rin yung ginagamit natin, ay ito rin yung kalan na to na kayang-kaya ay pwede sa ipa, uling, at higit sa lahat pwede rin yan sa used oil. So hindi pa lang siya nakadesign na pero pwede yan. Pinakita ko na rin sa mga nakaraan video ay makikita nila. So yan, kita nyo na buo na yung ating corona or patungan ng ating mga lulutuin or kaldero ay buo na kasi gaya na sabi ko nung una ay buo na yan. Tinanggalan na rin para maipakita kung paano gawin. So yung kabilang side pala tinatanggal-tanggal natin kasi dyan padaanin natin yung ating mga panggatong. Kaya kasi pag naanuhan na yan, ayan may sample pa. Kitang-kita nyo naman talagang swak na swak dyan sa gitna. Ginuhulog-hulog ko dyan sa gitna.
At yan pala mga kalay, nakita nyo naman sa bandang ilalim na yan, imagine nyo na lang kung paano gawin, bahala kayo sa diskarte ninyo at bahala kayo gaano kalaki ang inyong gagawin. So ayan po yung gaya sinasabi kanina, in case po may abo na lumabas doon sa ating burner ay madali lang natin linisan. Pero gaya sabi ko, matagal ko na po ginagamit yan at wala pong abo na pumapasok kahit paapaw-apaw na po yan dyan sa ating burner. So ayan, mamaya ititesting natin to. Nakita nyo, turo ko pa dyan na wala talagang hangin na makalabas. Kung mayroon makakonti lang. So, ayan mga ka-rides. Dito at masubukan na natin, ikabitan natin ng blower at salpakan natin ng mga kahoy-kahoy dyan. So yung kahoy natin mga ka-rides ay hindi siya tuyo. Yan po yung mga retaso. Kung sa Bisaya pa mga sobra, mga tumoy-tumoy ba? Tumoy-tumoy sa mga yung hindi pantay sa dulo ng mga kahoy dun sa furniture. Ayan, makita nyo yan, yung mga pinag-anggela nila. So lahat po yan, maliit or malaki pwede dyan. So yan, ginagamitan natin ng tawag nyan yung ginagamit sa pintura. Hindi yan container, yung medyo ano pa. At ganyan po ang design pagsindi na. Pero pag gas, okay din, crudo, mas maganda yung mga yun. Or gas na haluan mo ng mantika, maganda pang sindi yun. So ayan, nilagyan natin ng mga maliit para hindi tayo mahirapan magpasilab o magpagsiga. So ang style natin yan, inumpisa natin sa ibabaw. So pag usahan mo sa ibabaw, ang sindi mo ay matipid siya. Hindi pa gaya sa ilalim, ay pag sa ilalim umpisahan ay mausok siya. Kaya mas maganda sa ibabaw nyo umpisahan. Pero pag wala talagang budget ay talagang karton ang gagamitin. Medyo mausok-usok nga lang pero okay din naman kasi safe siya. Ayan, pag ganyang process, magsasaingan natin. Nilagyan ko lang ng para sure ako na hindi mapukuskus ng puwit ng kaldero, ay nilagyan natin ng anti-carbon anti-carbon para hindi magkauling yung puwet ng kaldero natin. So makita nyo naman hanggang ngayon makintab pa yan, puro kahoy lang ginagamit natin dyan. Yan po ay iniinit na natin ulam. So makita nyo ba yung pagsample ng pagsalang natin ay makikita nyo na talagang yung buhay-buhay na kahoy pa ay hindi pa yan tuyo. Yan, oh. Galing sa furniture ay talagang sinusunog-sunog niya ng mabuti at lumakas-lakas pa yung apoy dyan. So yan po, pag halimbawa gusto nyong parang pressurize siya, medyo applyan nyo lang ng blower at lalagyan nyo ng mga retaso-retasong kahoy o buong kahoy dyan, ay talagang para na siya hindi para, talagang pressurize yan na siya. So ayan lang po, maraming salamat at medyo matagal tayo hindi nag-upload at ibahin naman natin ang ating mga video pa iba-iba na hindi nakakalan views ko hindi iba-ibang kalan at iba pa. Thank you very much. Merry Christmas.